Sige, pray muna po tayo. Hallelujah, Lord. Panginoon, magandang umaga po. Maraming salamat po sa araw po na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo at nagpapakumbaba. Inaamin po namin, Panginoon, that we are nothing without you. Kung hindi mo po kami sasamahan, we acknowledge our nothingness. Lord, dahil sa iyo kaya po kami nabubuhay. Salamat po, binibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon sa bawat umaga, sa bawat araw. May lakas pa po kami, may kakayanan, may katalinuhan upang umunawa, Panginoon, umintindi. Hayaan mo po, Lord, na sa bawat salita mo na amin pang pagbubulay-bulayan ngayong araw po na ito, patuloy po kayo magpakahayag, Panginoon. Turuan mo kami ng maraming bagay patungkol sa iyo. Hayaan mo na kahit hindi po kami mga Bible scholars, hindi po kami mga Bible professionals, but Lord, we have a heart, Lord God, that wants to seek you, that wants to know your will for us. At sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, Lord, may you reveal yourself to us, Lord. Alam po namin na kulang po ang karunungan namin. Kulang, Panginoon, ang pagkakaalam po namin. But Lord, we want to learn. We want to know more about you. So, Lord, nagpapakumbaba po kami. We are all your student, Panginoon. Student of your word, God. Allow us, Lord, to become a faithful learner sa lahat ng mga salita na aming mapag-uusapan, malalaman ngayong araw na ito. Hayaan mo na hindi ito maging dahilan upang yumabang kami. Bagkus, Lord, mas maging mapagpakumbaba po kami sa harapan mo, Panginoon. Because at the end of the day, kahit marami kaming alam sa Bible, pero kung hindi naman po nakikita sa mga kilos at gawa namin, sa attitude namin, sayang pa rin, Panginoon. Wala pa rin kabuluhan. So at the end of the day, Lord, I pray na sa pamamagitan ng pag-aaral namin ng iyong mga salita, may nababago sa amin. Nababago yung isip namin, nababago yung puso namin, nababago ang aming pagkatao, Panginoon. At mas lalo kaming mapapalapit sa iyo, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Panginoon. Lagi mo kaming ilapit sa iyo, Panginoon. Lagi mo kaming ilapit sa iyo. Maraming salamat po. Take full control of today's devotion, Panginoon. Again, your words will not just motivate us, but your word will teach us, Panginoon. Teach us, Lord, lahat ng mga revelation, lahat ng mga katuruan na ito, Panginoon, maisasabuhay din po namin, Panginoon. Maraming salamat po. We entrust everything unto you. May you cover us tightly with your most precious, powerful blood. Magpadala ka ng mga tamang tao na sasama sa devotion po na ito. Mga tao mababago ang buhay, mga tao mababago, Panginoon, ng course, ang direksyon ng kanilang buhay. In Jesus' name. Pagpalain mo lahat ng mga first-timers, lahat ng mga avid viewers, Lord God. In Jesus' name, bless us, our families that we represent, Lord. Lahat ng mga pinagkukunan po namin ng yaman, our source of income, ang pagtatrabaho, ang pagnenegosyo, all aspects of our life, Lord, bless us in Jesus' name. We thank you, Lord, and we glorify you. We are so excited to hear your word today, O God. We are so excited. Lord, fill our hearts with your peace that passeth all understanding. Fill our hearts with your love, with your joy, with your presence, Lord, in Jesus' name. Maraming salamat po. And Lord, sa oras po na ito, binabalik na po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kakaiba ang araw ngayon dahil sabi ko nga po sa inyo, medyo palalim din yung mga pinag-aaralan po natin, di ba? So, syempre, habang, di ba, parang tayo dati, nung bago pa lang tayo mga Kristiyano, ang pinapakain sa atin or pinapainom ay mga gatas lamang. Di ba? Parang gatas lang. Pero ngayon, syempre, habang lumalaki ang isang bata, hindi lang siya puro gatas. So, kailangan matuto siyang kumain po ng karne. Hello po, Mami Mina. God bless you po. Dapat marunong na siyang kumain ng karne. Ganun din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Kung ikaw ay mga baby Christian, bago ka pa lang, okay lang yun, diba? Parang baby ka, inaalagaan ka. Pero hindi pwede na lagi kang puro gatas lang ang pinapainom sa'yo. Kailangan solid food na yung kakainin mo sa mga susunod. At ito rin, gaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi pwede na puro encouragement ka lang. Kailangan matuto ka rin talaga kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. At ang tawag dito, actually, nung nag-aral kami sa Bible School, sa BESME, ang tawag ay hermeneutics. Ang ibig sabihin ng hermeneutics po is parang, the study of, parang interpreting the Bible.
So, kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, kailangan alam mo yung setting, alam mo yung location, sino yung mga tao, yung pinaka-words niya, itatranslate mo pa sa Greek or sa Hebrew, parang ganun po siya. So, ako, sabi ko nga sa inyo, ako ay learner din, student din. Hindi ako expert sa ginagawa kong to. Pero gusto ko po na makapag-share po kahit papaano ng mga katuruan po sa inyo. Hello po from Phoenix, Arizona. God bless you, girly. Dego Hermano. Hello po sa inyo. So, welcome muna natin lahat ng mga first-timers natin. Sige po, sino po dito yung mga first-timers? Welcome lang po namin kayo. Ang sarap sa pakiramdam, no? Parang welcoming talaga tayo dito. So, hello po. Welcome. Yan. Sino yung mga first-timers? Can you just type me in the live comment and where you are watching po para ma-acknowledge po namin kayo? Saan po kayo nanonood? Yung mga first-timers? Si Strawberry Oreo, si Augustine Mirasol, si Ate Girly from Phoenix, Arizona. God bless po and welcome. Si Trisha Leal from Caloocan, si EJ from Korea, si Shishi from Taiwan. Hello po sa inyong lahat. Wow, si Wang Mesa from Bulacan, si Jong from Cebu, Joel Ocampo from Bulacan. Tiga Bulacan lang din po ako. Si Mami ni Primo from Bataan, amen. Si Geraldine na kahit matagal na dito, alam kong tiga Dumaguete at magkikita kami sa Dumaguete sa February 23. Hello po. CCM, okay, San Pedro, si Aldrin, Aging. Happy birthday, Ate Aging. Mika Va, hello po. Yeah, happy to be back. Tarlac. Amen po. Sige po, welcome natin lahat ng mga first-timers. We are so happy, grateful, and blessed na makasama po namin kayo. Hindi aksidente kung ba't nanonood po kayo ngayon. At my prayer po, sama-sama tayong lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. We are now in Genesis chapter 14 and we started Genesis chapter 1 last January 1. So every day po, every devotion, meron tayong mga pag-aaralan po ng mga chapters. So, kung kayo po ay interested, kung kayo po ay nagnanais po or naghahanap kayo ng community na makakatulong sa inyong paglagong espiritual, you are in the right live stream. So, you may follow po my account here in TikTok. You may also subscribe in my YouTube, in my YT channel, Red App. Baka ma-restrict ako. YT channel, mag-message lang kayo sa akin or pwede nyo i-search Harold Nicolas Cruz sa Blue App sa FB, sa Red App sa YT, at i-subscribe, i-follow nyo po ako. Amen. Ako po ay isang aspiring content creator and at the same time, actually, I am a newbie live streamer here in TikTok po. I started last July 28. I resigned from being an extension coordinator or small community church pastor po. I resigned and now I am fulfilling the calling na pinagkaloob sa akin ng Lord dito po sa TikTok. So, I am doing this every day. Pero may mga times po na nagpapaalam ako sa mga tao pag may kailangan po akong gawin. But yeah, mostly po, every day, nagla-live devotion po tayo dito. And we are studying, of course, the Word of God. So kung gusto niyo po na matuto, sama po kayo sa amin. Join lang. Message lang kayo sa akin para ma-share ko po sa inyo yung mga links po natin. Pero maganda po na maka-join kayo sa group chat. So Ate Girly from Phoenix, Arizona, join po kayo sa amin. At sa bawat isa po na nandito. Amen. Yan. Welcome. Mami ni Primo, yan. Pwede po dito kahit na anong mga paniniwala nyo or religion nyo. Because we believe that religion cannot save us, only our personal relationship with Jesus po. Yeah, sabi ni Ivan, dami ko po natutunan dito, galing niyo po. Nako, praise God po. Praise God. Yan po ang kaligayahan ng aking puso na makapag-share. Alam ko na marami pa akong dapat matutunan. Alam ko na ang dami ko pang gustong malaman sa Word of God. But thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. He is really the one who's giving us the wisdom that we need, the knowledge and understanding. Can you just close your eyes and I will just pray and bless you. Lord, in the name of Jesus, Father, I pray, release the anointing of knowledge, wisdom, and understanding to these people. Maunawaan po namin ang bawat salita na aming mapagbubulay-bulayan ngayong araw po na ito. Lord, anoint me. Amen. Hallelujah. Anoint me, Lord. Anoint my heart. Anoint our hearts, the message and the messenger, Lord. Hayaan mo na kapag sinasabi ko po ang mga salitang ito, magiging makapangyarihan, Panginoon, magbibigay buhay sa lahat ng mga taong makapakikinig, Panginoon. Salamat. May your words, Panginoon, be a light to our path, Lord, in Jesus' name. At ito rin po ang magbabago sa aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God.
Sino po dito ang excited na makapag-aral ulit ng salita ng Diyos? Hello, Mario Versales. Wow, God bless. Sabi niya, Pastor, as I listen to you, my hair is standing up. May kilabot. That's the presence of God. It's not me, but it's the presence of the Holy Spirit po. Yung kilabot na nararamdaman nyo ngayon. No? Praise God po. Praise God, praise God. So ngayon po, nasa Genesis chapter 14 na po tayo and napakaganda ng pag-aaralan po natin. So the topic or the title of our devotion for today, yan. So the title nasa live comment po, Victory, Honor, and the Test of the Heart. Yeah, God bless po, Mami Mina. Victory, honor, and the test of the heart. Yan. So, katagumpayan, pagkilala, at pagsubok sa ating mga puso. The test of the heart. So, kung ang Genesis chapter 13 po, kagabi, na napag-aralan po natin, no? Taught us how to choose peace over possession. To choose peace over possession. Now, wala. Okay, so pakinote na lang po. Sa mga keyboard warriors natin dyan, may mga times kasi na hindi siya nagpe-paste dito sa live comment. So mga keyboard warriors, please, I need your help. The title of our devotion for today, Victory, honor, and the test of the heart. Yeah, God bless you po, Sir Mario. Sige, connect nyo lang po sa mga speakers. It's okay. Sa mga Bluetooth po natin para mapakinggan ng mga kapitbahay at pamilya natin. Victory, honor, and the test of the heart. Yeah. Moderators, I need your help. Pakipin po para makita po ng lahat. Maraming salamat, moderators. So, kagabi, ang topic natin is choosing peace over possession. And now, Genesis chapter 14 teaches us how to respond to crisis and success. How to respond to crisis and success. You know what, brothers and sisters? Nakikita po ang ating tunay na pagkatao kapag tayo po ay dumadaan sa krisis ng buhay at sa katagumpayan. Nakikita ang tunay nating pagkatao. So si Abram po dito sa panahon po na ito in Genesis chapter 14, he is drawn into battle. But not for fame, but for love. Bakit siya nakipagsagupaan? Dahil meron siyang gagawin. At ito po ay dahil sa kanyang pagmamahal. But right after po the victory na naranasan ni Abram, he faces a deeper test. What is the deeper test? Will he glorify God or gratify himself? Lahat po tayo ay may mga laban. At sa bawat laban, may pagkatalo at katagumpayan. Ngunit mas nasusubok po tayo kapag tayo ay nagkaroon ng katagumpayan, sino ang makikilala, sino ang matatanyag, at sino ang mabibigyan ng pinakamataas na kaluwalhatian. Because sometimes in our success, mga kapatid, sometimes, sa sobrang saya natin, mas nag-gratify natin ang ating pong mga sarili. Deserve ko to, di ba? Naging matagumpay ako. Deserve kong kumain. Deserve kong mag-celebrate. Pero minsan nakakalimutan po natin sino ba ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng katagumpayan. So magkaroon lang tayo ng konting insight, okay? Parang feeling ko professor ako ngayong araw na to no? Okay lang ba na maging professor niyo muna ako? Hindi niyo muna ako pastor. Teacher niyo muna ako, okay? So magkaroon lang tayo ng konting insight, okay? Yeah, go pass! Okay na okay. Para kayong mga estudyante ko ngayong araw na to, okay? So magkaroon lang tayo ng konting insight or biblical and in spiritual context dito po sa Genesis chapter 14. Ang professional na aura pag naka-item tapos naka long sleeve. May nag-chat kanina may nag-comment, sabi niya, "Pas, ganyan na lang lagi suot mo kapag magla-live ka." Kasi usually mga damit, 'di ba, na suot pa ulit-ulit, 'di ba? So ito, mga pormahan ng mga professor. Okay? Pormahan ng mga professor. So going back, biblical and spiritual context of Genesis chapter 14.
So dito po sa Genesis chapter 14, this is the first, okay? First recorded war in scripture. Okay? So this is the first recorded war in scripture. So Abraham, though he is not a king, pero siya po ay umakto with courage, restraint, and integrity. So tingnan po natin. Okay, classmates, don't distract Sir R. So, tingnan natin dito. Okay? Dito sa Genesis chapter 14, meron po ditong isang hari na ang pangalan ay King Kedorlaomer. Kedorlaomer. So, who was King Kedorlaomer? And why was he important? So, tingnan natin. Parang may tumatawag sa akin. Wala naman. May nagbebenta sa labas. Sumisigaw, kala ko tinatawag ako. So, in Abram's time, most cities had their kings. Okay? So, maliwanag yon. Sa panahon ni Abram, lahat ng mga... Ay, teka lang. May kumakatok. Okay. May kumakatok nga. Teka lang. Diyan lang kayo, 500 viewers. Okay, wait lang. May gagawin lang po si Professor, si Sir Har. Wait lang. Ayan, I'm back. Hala, bumaba yung mga viewers. Pasensya na. Okay pa kayo, mga kapatid? Ayan. Stay lang kayo, stay. Welcome back. Okay, so nasa na ako? So yun, kay King Kedor... Ano yan? Hirap banggitin ang pangalan niya, no? King Kedorlaomer. King Kedorlaomer. Meron pa rin, medyo na late lang po. Hala, binackstab nyo ako kayo mga estudyante ko Kayo talaga. Okay. So, ano nangyari? So, most cities had their own kings. So, ang bawat lugar dito, bawat syudad ay merong sari-sariling mga hari. And wars and rivalries among kings were common. Okay? Wars and rivalries among kings were common. So talagang merong mga merong giyera nangyayari. Common daw yun ng mga panahong to. A conquered city paid tribute to the victorious king. So kapag ikaw ay nalupig, kailangan mong magbigay ng tribute dun sa nakasakop sa iyo. And nothing is known about Kedorlaomer except what we read in the Bible, but apparently he was quite powerful. So makapangyarihan pala itong hari po na ito. And 5 cities, including Sodom, had paid tribute to him for 12 years. And the 5 cities formed an alliance and rebelled by withholding tribute. So nagrebelde. Nagrebelde ang 5 bayan po na ito. So anong ginawa nitong si King Kedorlaomer? He reacted swiftly and reconquered them all. So nung nagrebelde ang 5 bayan po na ito, ay umakto agad si King Kedorlaomer. And when he defeated Sodom, he captured Lot. Kagabi po ay napag-aralan po natin ang Genesis chapter 13. At nakita natin dito ang ginawa po ni Lot. Naalala niyo pa po ba? Yung ginawa ni Lot kahapon? Ayan, si Lot na pinili niya yung magandang portion ng land na naghahati na po sila ni Abram.
So nakita natin dito, nasaan na yun? Hanapin ko lang. Ito si Lot. He took the best share of the land, even though it meant living near Sodom. At hindi alam nitong si Lot na doon pala sa pinili niyang lugar ay magkakaroon ng gyera. O, nakita natin yon, di ba? Because of his greediness, wanting the best for himself, without thinking about his uncle Abraham or what was fair. So nakita niyo po yung consequence sa ginawa niya. Hindi niya alam na yung pinili niya pala na yon, merong kapahamakang mangyayari. Meron pala because of his greediness. So, after po noon, na-conquer po yung bayan po na ito kasama si Lot sa nahuli. So, Lot's greedy desire for the best of everything led him into sinful surroundings. His burning desire for possession and success cost him his freedom and enjoyment. Ayan tuloy. Anong nangyari kay Lot? Siya po ay naging bihag. Naging bihag po siya ni King Kedorlaomer. So he faced torture, slavery, or death maybe, sabi dito. In much the same way, we can be enticed into doing things or going places we should not. The prosperity we long for is captivating. It can both entice us or enslave us if our motives are not in line with God's desires. Nakita po natin dito, mga kapatid, na yung kagustuhan po ni Lot, pamangkin siya ni Abram, na kunin ang pinakamagandang portion ng land na hindi pala kalooban ng Panginoon ay nagdala sa kanya sa kapahamakan. Many in this world will entice us. Tama po ba? Maraming mga bagay sa mundong ito ang hihila ng iyong atensyon. And what caught your attention gets your affection. Kung ano ang makakapukaw ng atensyon mo at magugustuhan mo, it will get your affection. So the question is, what is getting your attention right now? Ano ang mga bagay na tinitingnan mo ngayon? Ano ang mga bagay na gusto mong makuha ngayon? Because what caught your attention gets your affection. Mahalaga po ang bawat pagtanaw at pagtingin po natin. Si Lot nagkamali siya ng pagtingin. Nagkamali siya ng pagtingin doon sa magandang portion ng land. At yung pinili niya na iyon without consulting God leads him to this captivity. Kaya po siya nahuli. So, ganun po. Okay? So, ganun po yung pangyayari dito sa Genesis chapter 14. But right after, nakita po natin ang katagumpayan na binigay ng Panginoon kay Abraham. Naligtas niya po si Lot. At meron dalawang hari po na nag-offer sa kanya. Si Melchizedek at ang king ng Sodom. So, tingnan na po natin. So, baybayin na po natin ang bawat punto. Point number 1. Sana lumabas. Lumabas po. Nakita nyo? Wala pa rin? Wala. Bakit kaya? Na-restrict. Siguro na-restrict ako kahapon. No? Hindi na ako live comment. Siya pala yung sa ano. Teka lang mga kapatid. Ayan. Ang dami mga commercial break. Pasensya na, students. Okay, so nasa na ako. Point number 1. Tingnan ko ulit kung magpe-pay siya, ha. Faith acts courageously to rescue others. Nakita nyo na? Wala pa rin. Sige, ipaki-live comment na lang po. Number 1, faith acts courageously to rescue others. Again, faith
acts courageously to rescue others. Thank you, Rochelle. Pakipin na lang po. Rochelle, ano ka ba? Gawin kitang moderator. Teka. Ayan. Faith acts courageously to rescue others. So, nakita natin dito sa Genesis chapter 14, verses 14 to 16. Genesis 14, 14 to 16, when Abram heard that his relative had been taken captive. Sino yung relative niya? Si Lot. Anong ginawa ni Abram nung nalaman niya na na-capture, naging captive, naging bihag ang kanyang pamangkin na si Lot? He called out the 318 trained men. Ilan nga yun? 318 trained men born in his household and rescued Lot and his possessions together with the women and the other people. Saan kumuha ng tapang si Abram? Para po kalabanin ang mga haring ito para lang po ma-rescue ang kanyang pamangkin na si Lot. Grabe yung tapang yan, no? Grabe yung pananampalataya. Siguro kayo din. Tayo rin. Ang mga tao lang na ililigtas natin ay mga taong malalapit sa atin. Kayo po ba? Tatanungin ko kayo. Kung meron pong isang kriminal na kailangan mong iligtas, igagawin mo ba? Bilang isang tao. Kung meron isang kriminal at kailangan mong ibuwis ang iyong buhay mo para sa kriminal na yon, gagawin mo ba? Parang ang hirap. Pero madali siyang gawin kung kamag-anak mo. Madali siyang gawin kung mahal mo sa buhay. Madali siyang gawin. Pero para sa isang kriminal, para sa isang makasalanan, parang ang hirap gawin. Parang ang hirap ialay ang iyong sariling buhay para sa kaligtasan ng makasalanang ito. Pero kung titingnan po natin, ganito ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kung titingnan po natin, ganito po tayo niligtas ng Panginoon. Tayo po ay makasalanan, tayo ay mga kriminal, tayo ay maraming mga pagkakamali, kasalanan. Ngunit inalay ng Panginoon ang kanyang sariling buhay para po sa atin. Ganito po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya ang sinasabi po sa atin, 'di ba, sa Galatians chapter 6 verse 2. Galatians 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Carry each other's burdens. Alam ko po na tayo lahat na nandito ay may kanya-kanyang mga burdens. Tama po ba? Sino dito yung may mga daladalang kabigatan sa oras na to? Sino dito yung mga tao na nanonood ngayon, pero alam mo na you have this heaviness or you have this baggages in your heart? Tayong lahat. And the reason po kung bakit tayo nandito, sinasabi ng Lord sa atin, to carry each other's burden. To carry each other's burden. Thank you. Diba, guys? May pa-burger. Thank you, Lord. Alam mo yung mga estudyanteng merong binibigay, yung mga estudyante nagbibigay ng pagkain sa guro. So, yun. Carry each other's burdens. Mga kapatid, napakahirap mabuhay sa mundong ito kung mag-isa ka lang. Kung mag-isa mo lang binubuhat ang sarili mo. Napakahirap po na punong-puno ka ng mga kabigatan at kinakaya mo mag-isa. Baka ikaw yung tao na yon. Baka ikaw yung tao na hanggang ngayon kinakaya mo mag-isa. Pinipilit mong kayanin mag-isa. Pero sa oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo, may karamay ka, kapatid. Meron kang kasamahan dito sa community natin, dito sa heart-to-heart community. Meron kang kasama.
Yeah, to carry each other's burden. Carry each other's burden. In this way, you will fulfill the law of Christ. Galatians 6 verse 2. Amen? Amen. Kaya natin to, mga kapatid. Tulungan po natin ang isa't isa. May mga pagkakataon po na kailangan mong i-release yan. Siyempre, sinasabi mo sa Lord. Pero may mga pagkakataon na pwede kang humanap ng mga trusted na tao na pwede mong sabihin kung anong tunay mong nararamdaman. Pwede mong sabihin, alam nyo, sa totoo lang, mas maganda pa kang mag-open doon sa mga taong hindi mo kilala. Diba? May mga pagkakataon lang naman na ako mas at isa ko magkwento dun sa mga taong hindi ako kilala kasi walang bias. Kasi wala silang iniisip na iba. Because sometimes you expect, maunawaan ako ng taong ito, pero hindi pala. Akala mo kung sino yung lagi mo nakakasama, maiintindihan ka, mauunawaan ka, yun pala hindi. Sila pa yung unang manjajudge sa'yo. Sila pa yung unang na magsasabi ng mga kung ano-ano sa'yo. Yun yung nakakalungkot. Nakakalungkot yun. But to us here in this community, what we are building, what we are creating is a safe space for all of us. Gusto po natin sa community na ito walang judgmental. Gusto po natin dito sa community na ito, pwede kayo makapag-share kung sino ka. Pwede mong sabihin kung ano ang nararamdaman mo without you being judged. Amen? Alam niyo po, meron sa Bible na isang hari. Nakinig siya sa counsel ng mas mga bata sa kanya. Napahamak siya. Hindi niya pinakinggan yung counsel ng mga mas matatanda sa kanya. Alam niyo po, we need multitudes of counselors. Kailangan natin ng maraming mga tao na magbibigay sa atin ng counsel. But remember, godly advice. Tama yon, merciful. Godly advice dapat. Hindi pwedeng sabihin ko sa inyo, ganito gawin mo, ganito ganyan, ganito nangyari sa akin, blah, blah, blah. Based on my personal experience, hindi. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Doon tayo babase. So let us carry each other's burden. Si Abraham, during this time, pwede niyang i-blame si Lot. Diba? Pwede niyang sabihin, yan kasi, di ba may mga ganyan kayong kilala? Sabihin sa'yo, ikaw kasi sabi ko na kasi sa'yo Diba? Pwede sabihin ni Abraham yun, ikaw kasi yan pa pinili mo yan tuloy, napahama ka. Pwede niya sabihin yun kay Lot. Pwede niya sisihin si Lot. Yan kasi, diba? Sabi ko na nga ba? Sabi ko na kasi sa'yo. May mga ganyan ba nagsasabi sa inyo na kapag nagkaroon ka ng problema, sabihin sa'yo ng mga tao na yon, sabi ko na ikaw kasi di ka nakinig sa akin Yung alam mo may pinagdadaanan ka na, ibabaong ka pa. Pero si Abraham hindi po. Yung covenant love niya, it compelled him to act. It compelled him to act. Oo alam mo may mga tao, okay na, alam na nilang nagkamali. Di ba tayo? Alam na nating nagkamali tayo. Ba't kailangan mo pang ipagdukdukan sa kanila yon? Ba't kailangan mo pang sabihin sa kanila ng paulit-ulit? Bakit hindi natin ipadama yung pagmamahal? Because the love of Abraham to his nephew Lot compelled him to act. Kaya niya nagawang makipaglaban. Listen, makinig po kayo. True faith refuses to abandon people in their worst moments. Ang ganda naman ito. Sana all. True faith refuses to abandon people in their worst moments. Again, true faith refuses to abandon people in their worst moments. Mga kapatid, paalala lang po,
lahat tayo dumadaan tayo sa mga worst moments ng buhay. Ikaw ba gusto mo na kapag nandun ka sa worst moments ng buhay mo, iiwanan ka ng mga tao? Di ba ayaw mo yun? Di ba ayaw mo na iiwanan ka ng mga kaibigan mo kapag nandun ka sa worst moments ng buhay mo? Ganun din ang gawin natin. Sana kapag mayroon kang mga taong nakikita na may pinagdadaanan, you are there. Hindi ikaw yung nagbabaon sa kanila, ikaw ang humihila sa kanila. Ikaw ang nagbibigay ng encouragement, ng hope dun sa mga taong yon. Hilahin mo pataas, wag mong hilahin pababa. One of the painful realizations sa buhay ko ngayon, ngayong season na to ng buhay ko, nakita ko kung sino yung mga totoo. Makikita mo kung sino yung mga handang ipaglaban ka. Makikita mo yung mga tao kung sinong handang tumayo para sa'yo. In your darkest moments, in the worst moments of your life, you will know them, their true color. Makikita mo sila. Malalaman mo kung ano talaga sila. And praise God. Salamat! Purihin po ang Panginoon. Bakit? Kasi during this darkest and worst moments ng buhay pala natin, tatanggalin ng Diyos ang mga taong yan. Ang mga totoo ay mananatili at ang mga peke at hindi totoo ay aalisin ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Amen? Kaya ka dumaan dyan sa ganyan para ipakita lang sa'yo ng Diyos yung mga taong ito. Ako rin nagkamali rin ako ng mga taong nilapitan Sa totoo lang, marami tayong ganyan. Maraming pagkakataon. So mga kapatid, napagdaanan na natin huwag na nating iparamdam sa iba. Real pass, mabuti na lang nalawakan ko pang una ako naranasan ko yun. Gusto ko lang mag-share. Ako din kung sino pa yung mga pinagkatiwalaan mo, kung sino pa yung mga, di ba nag-share ka sa mga taong yun? Akala mo sila yung makakaunawa sa'yo, hindi pala. Sad, di ba? Sad reality. But for us, Christian believers who are part of this community, mga kapatid, nakakaphobia na, totoo, Mami Jing. No? Sad. But for us here, God calls us to restore and not to reject. God calls us to restore. Iniwan na natin ng 2025. Not to reject. At tayo po, yung pananampalataya natin, it moves toward broken people. Sana po, hindi natin i-despise. Huwag natin i-reject yung mga tao na broken. Bakit kaya may mga ganong tao? Kahit ako din Kahit ako ay napapatanong, bakit may ganong mga tao? And, hindi ko alam kung anong sagot. Hindi ko rin alam Hiwaga pa rin siya para sa akin. Siguro talagang lahat ng pangyayari sa atin, may plano lang talaga siguro. May plano talaga ang Panginoon. May plano talaga si Lord. Kasi ako napapatanong ako, bakit ganun siya? Like, after all, bakit siya ganun? And I don't know. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip niya. At diba, tinuturo ko sa inyo, it's out of our control. It's beyond our control. Yung mga taong yon, hindi natin alam, hindi natin kontrolado. Ang control natin, yung tayo. Yung ikaw, yung ako, yung gagawin natin, yung decision natin, yon ang kontrolado natin. Kaya siguro, ang gusto nang ituro ng Panginoon sa atin ngayon, huwag kang magpa-apekto sa iniisip at sinasabi ng iba patungkol sa iyo. Pagtuunan mo ng pansin ng sarili mo. I-develop mo yung sarili mo. Habang sila, kung ano-ano mga ginagawa at sinasabi, ikaw, nagpapalalim at nagpapalago ka sa Panginoon. Amen.
Just focus in your personal relationship with God. Focus. Focus. Amen. Yes, learn how to forgive. Forgiveness is a choice. You forgive those people, you forgive them, pero healing takes time. And it's okay if you will put boundaries. If you will put limitations, it's okay. Never again. Hashtag never again. You love them. Yes, you forgave them. Pinatawad mo sila. Mahal mo sila. Pero tandaan nyo po ito. May mga tao na mamahalin mo ng malayo. Tinuro lang sa akin ito ng isang pastor. May mga tao kang mamahalin ng malayo. Sapagkat kung ikaw ay malapit sa mga taong iyon, masasaktan ka. Masasaktan ka. So love them. Love them. But it doesn't give them the authority or the right to hurt us again. Never again. Amen. Like ko sinasabi mga kapatid, na we don't owe anything anyone, we don't owe anyone an explanation. Diba? Like ko sinasabi yon. Pero I realized just last night, may mga tao ka, may mga panahon na dapat kang mag-explain sa tamang oras, tamang panahon, at tamang tao. Okay? So may mga ganong pagkakataon. Kailangan mong mag-explain. Okay? So it depends. No, it's partly true that we don't owe anything. We don't owe anyone an explanation. Yes, partly it's true. But again, it needs wisdom and balance. Kailangan po niyan. So you don't owe an explanation to those people who are controlling, to those people who are manipulative, yung nagko-cost ng peace and safety mo. No. You don't need to explain to them. Boundaries are needed. Okay? If God has already given you the clarity, even if others don't understand, okay na yun. Okay na yun. Ang mahalaga, may clarity ka. Okay? And just to balance, you do owe an explanation kung ikaw ang nakasakit. Kung ikaw ang nakasakit, if you've hurt someone. If you are in a committed relationship, like for example, family, marriage, leadership, accountability, yes, you need an explanation. Bakit? Truth and love requires clarity. Truth and love. Ako, maraming pagkakataon na gusto kong mag-explain, but I chose to be quiet. May mga pagkakataon na ipagpapasa Diyos mo na lang talaga. Even Jesus, diba? He stayed silent in front of his accusers. Pero, he explained his actions to his disciples. Ang boundaries, sabi dito, boundaries don't mean silence forever. Just wisdom about who deserves clarity. May mga tao kasi na kailangan maklarify mo talaga. So parang ganito na lang yan. I will explain to the right people at the right time with the right heart. Again, parang sabihin mo na lang, I will explain to the right people at the right time with the right heart. Amen. So yun. Sana may natutunan po kayo. That's point number 1. Point number 1.
Faith that loves will always move toward rescue. Faith that loves will always move toward rescue. Sure, Miss Trisha Ann. Go, go, go. Pag mahal mo, ililigtas mo. Kapag alam mo na yung kaibigan mo o mahal mo sa buhay ay nandoon sa tiyak na kapahamakan because he or she is doing something. Mga kapatid, mahal mo ba siya? Sabihan mo siya. Kung mahal mo siya, tutulungan mo siya. Kung mahal mo siya, you will rescue that person. You will rescue them because you love them. Kahit gaano kasakit pa yung ginawa nila sa'yo, at the end of the day, they are still humans and God loves them. They deserve salvation. Amen? They deserve to be forgiven. But love them in a distance. Yes, Ann Curvis. Love them in a distance. Kung ayaw magpa-rescue, let them. Hayaan mo lang sila. At least you did your part. At least wala kang panghihinayang. If you want to rescue them, if you want to save them, but they don't want to save themselves, so be it. At least you did your part. You did your part. Kapag nagawa mo na yung parte mo, it's okay. Sila nang bahala sa Lord. Or ang Lord na ang bahala sa kanila. Amen. Point number 2. Point number 2. Yeah, may mga taong ganyan. May galit sa'yo, wala ka namang ginagawa sa kanila. At hindi mo kontrolado yun. Kaya wag mo istresin yung sarili mo. Wag mo istresin yung sarili mo. Dead mas sa bashers. Number 2. Ba't kaya hindi nyo nakikita, no? Number 2, sige, pakinote na lang ulit. Victory should lead us to worship, not pride. Victory should lead us to worship, not pride. Ayan. Victory should lead us. Mga kapatid, tap tayo ha. Power tap, tapos power share while we are having our devotion. Tapos kain na rin kayo. Okay lang yan. Kumakain kayo. Victory should lead us to worship, not pride. So kapag ikaw ay nakaranas ng katagumpayan, kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Abram, naging matagumpay ang kanyang pagbabalik or yung yung goal niya na masagip ang kanyang nephew na si Lot. Genesis 14 verses 18 to 20, tingnan niyo po. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was praised of God Most High, and he blessed Abram. Then Abram gave him a tenth of everything. Lagi nating tatandaan na lahat ng katagumpayan ay pagkakataon upang makilala ang ating pong Panginoong Jesus. Lahat ng successes, lahat ng mga victories na meron na natanggap natin, it should lead us to glorify God. It should lead us to worship. Not to us. Sabi po sa Psalm 115 verse 1. Psalm 115 verse 1. Not to us, Lord. Not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Not to us, hindi sa amin, Lord. But to your name be the glory. Sa Diyos ang lahat ng papuri.
Sa Diyos ang lahat ng karangalan. Lahat ng katagumpayan. Lahat ng mga bagay na matatamo natin sa mundong ito. Ibalik po natin ang papuri sa Diyos. Psalm 115 verse 1. Psalm 115 verse 1. Tingnan niyo po ito. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18. Deuteronomy 8 verses 17 to 18. You may say to yourself, pwede mong sabihin sa sarili mo, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Pwede mong sabihin yun. Dahil sa lakas ko, dahil sa kapangyarihan ko, nakapag-produce ako ng lahat ng yamang ito. But remember, the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Remember the Lord your God dahil siya ang nagbigay sa iyo ng kakayanan upang makapag-produce ka ng lahat ng mga meron ka ngayon. Deuteronomy 8 verses 17 to 18. Remember the Lord your God. Alalahanin mo kung saan ka nagsimula. Alalahanin mo kung sino nagbigay sa iyo, kung sino nagpala sa iyo, kung sino nagbigay sa iyo ng lakas, kung sino nagpanalo sa iyo. Alalahanin mo ang Diyos sa katagumpayan, hindi lang sa oras ng pangangailangan. Maraming tao ang nakakalimot sa Diyos kapag sila ay nandoon sa rurok ng katagumpayan. Maraming nakakalimot sa Diyos pag punong-puno ng pag-asa, ng pagpapala ang nararamdaman po nila. Pero kapag nandun ka sa pagsubok, doon ka tumatawag sa Panginoon, di ba? Di ba doon ka mas humihingi sa Diyos ng tulong? Huwag kang makalimot. Huwag kang makalimot. Before Abram speaks to earthly kings, he bows before God. He bows before God. Worship anchors success in humility. Worship anchors success in humility. Kapag ang success mo daw, ang angkla ay pagsamba, ibig sabihin, you remain humble. Alam niyo yung anchor, di ba yung angkla? Yung para hindi gumagalaw yung barko, may angkla siya. So, ang worship ay ang angkla ng katagumpayan. At ito ang nagpapanatili sa atin upang maging mapagpakumbaba tayo. Kasi kapag ikaw ay nilamon ng kayabangan, kapag ikaw ay nilamon ng pride, very successful na ako sa buhay, very mayaman ako, ang dami kong mga ipon, ang dami kong mga properties and wealth sa buhay na nakuha ko, napagtagumpayan ko, baka mawala po tayo. Baka tangayin po tayo. So every victory deserves thanksgiving. Lahat ng katagumpayan mo, magpasalamat ka sa Diyos. Worship keeps success from becoming pride. Kapag ang puso mo, palaging, Lord, salamat, to God be the glory. Kapag may nagsabi sa'yo, oy, ang ganda mo naman, oy, ang gwapo mo naman, naku, to God be the glory po. Oy, ang galing mo naman magpakanta, for God's glory po. Oy, napaka-anointed mo, praise God. Sa Diyos po ang papuri. Worship keeps success from becoming pride. Huwag mo sabihin na, oy, ang anointed mo naman. Sabi mo, ako pa. Siyempre. Napakayabang. Ako to eh. Diba? Napakayabang. Nuknukan ng yabang. Kapag sinabi sa'yo, diba? Uy, grabe. Napaka-fresh mo naman. Well, siyempre. Ay, nako. Wag mo ipagmayabang ang mga bagay na meron ka. Kasi sa isang igla, pwedeng maglaho ang lahat.
Give glory to God. Always give glory to God. Dapat lagi, ay nako, praise God po. Praise the Lord. Nakapasa ka sa exam, to God be the glory. Minsan may mga nagpo-post di ba? Nakapasa sa board exam, minsan nakakalimutan si Lord. Ang dami-daming pinasalamatan. Salamat sa parents, salamat sa prof, salamat. Minsan nakakalimutan si Lord. Always give God the highest glory that He deserves. Siya ang dahilan ng lahat ng katagumpayang meron ka ngayon. Worship keeps success from becoming pride. Giving reminds us who the source is. Giving reminds us who the source is. Huwag kang madamot. Huwag kang maramot. Sa pagbibigay mo, napapaalalahanan ka, kanino nagmula ang lahat ng meron ka ngayon? Kanino nagmula? So, ang pagsamba po natin sa Panginoon, no? It prevents us na makorap yung mga kaluluwa po natin. Huwag po tayo magpakorap sa kaaway. Lahat to biyaya lang ng Diyos. Tama. Bakit yung mga tao napakadamot? Akala nila pinaghirapan ko to Wala namang masama, di ba? Totoo naman, hard work mo yan. Sa tulong ng Lord. Sa tulong ng Diyos. Kasi yung hard work mo na yan, paano kung wala kang lakas? Paano kung may sakit at karamdaman ka? Kahit sobrang hardworking mo, may mapapala ka ba? Wala. Sa Diyos nang galing ang lakas, kaya ka nagiging hardworking. So huwag kang madamot. Amen. God's work lahat. Tama. So that's number 2. Okay? Remember the Lord your God. Victory should lead us to worship, not pride. Huwag kang makakalimot. Huwag mong kalimutan ng Panginoon. Palagi nating parangalan ang Diyos sa buhay natin. Tama. It's all by the grace of God that we can stand. Dahil sa biyaya ng Diyos kaya tayo nandito ngayon. Kaya tayo nakakatayo, nakakapag-share. Lahat ng mga bagay. Dahil sa biyaya ng Diyos. And number 3, and the last. Integrity chooses God's reward over worldly gain. Sana, hindi nyo pa rin nakikita, no? Integrity chooses God. Integrity chooses God's, God's reward over worldly gain. Integrity chooses God's reward over worldly gain. So right after that victory, di ba nagpunta sa kanya yung king of Sodom, tsaka si Melchizedek, king of Salem. And they offered to Abraham. Yung king of Sodom, ang binigay niya, parang mga kayamanan, sabi dito. After Abraham returned from the victory over Kedorlaomer and all his allies, the king of Sodom went to meet him in the valley of Shaveh. Okay? That is King's Valley. And Melchizedek, the king of Salem and priest of God Most High, brought Abram some bread and wine. Melchizedek blessed Abram. So si Melchizedek, ang inoffer niya, sabi dito, bread and wine and a blessing. But the king of Sodom tempts him to wealth. Tempts him with wealth. Pero, itong si Abram, he chooses integrity over worldly gain. Ano ang sabi ni Abram? Napakaganda. Genesis 14:22-23. Sabi niya dito,
Abram replied to the king of Sodom, I solemnly swear to the Lord, the God Most High, creator of heaven and earth, that I will not take so much as a single thread or sandal thong from what belongs to you. Otherwise, you might say, I am the one who made Abram rich. I will accept only what my young warriors have already eaten, and I request that you give a fair share of the goods to my allies, Aner, Eshcol, and Mamre. Grabe ang integridad. Tayo, kapag ikaw, di ba, parang may ginawa kang mabuti, may nag-offer sa'yo, tanggap. Pero ito, si Abraham, hindi. Hindi. Hebrews 11:26. Tingnan niyo po, Hebrews 11:26. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. May mga pagkakataon, mga kapatid, na hindi tayo tatanggap. May mga pagkakataon na mas pipiliin natin ang Panginoon kaysa sa mga material possessions. Ako po, subok na subok ko to. Sobrang subok na subok ko po. When I live po secular job and chooses to fulfill this calling of God, I pray sa ating lahat, kung merong pinapagawa or may calling sa'yo ang Panginoon, sana mag-focus tayo doon. Ako minsan nagigilty rin ako kasi minsan sabi ko, Lord, what if bumalik na lang kaya ako sa ginagawa ko dati? What if ganito na lang? What if ganyan? Kasi minsan nakikita natin yung mga pangangailangan natin di ba? Minsan, parang nalulunod tayo ng mga kaisipan natin na kung ano mangyayari sa atin, may mga pangangailangan ka and all. Natitempt ka na bumalik ka dun sa dating ginagawa mo. Like for me, parang natitempt ako minsan na magtrabaho ka na lang, etc. Kaso kapag bumalik ka doon, ang dami mong maiiwan. Ang dami mong isasakripisyo. Magsisimula ka na naman ng bago. But every time na parang gusto ko ulit na bumalik dun sa dating ginagawa ko, eto naman ang provision ng Lord. Siya, di ba? Eto naman ang provision ng Lord. At sasabihin niya, anak, dito kita tinawag At kung dito kita tinawag, I will back you up. I will sustain you. I will provide for all your needs. Ako na tumawag sa iyo Isa sa mga words na tumatak sa akin before ko tanggapin itong calling na to ng buong puso to become a digital missionary, to preach the gospel here in social media platforms, to resign as a church pastor or coordinator. One verse sa Exodus. Hanapin ko lang. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Exodus 20 verse 2. Exodus 20 verse 2. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the place of slavery. Tinanggal ka na ng Diyos dyan sa lugar na yan. That place of slavery. Pagiging alipin. I am the Lord your God. Ito yung pinanghawakan ko during that time. At sabi ko nga, ngayong panahong ito, ayoko nang bumalik doon sa pagkakatali. Ayoko nang bumalik doon sa place of my slavery. So let's just trust God. Amen? Let's just trust God. I know God is able to provide. Remember the Lord your God. He gives us the ability to produce wealth. If God called you in that calling of yours, in that place, believe me, God will sustain you. God will use the right people. God will use
divine helpers to locate you wherever you are and bless you abundantly, prosperously. He is the Lord our God who called us, who brought us out of that place of slavery. Huwag ka nang bumalik dun sa lugar na kung saan ikaw ay bihag. Huwag mo nang balikan yung mga panahon na ikaw ay nalulugmok sa kahirapan. Where God guides, He provides. Amen? Where God guides, He provides. God will provide sa lahat ng mga pangangailangan mo, kapatid. Strongly agree, trust in the Lord. Niniwala tayo may gagawin si Lord na himala sa ating mga buhay. 'Di ba? Malay mo may manood sa atin na bilyonaryo, 'di ba? Bilyonaryo. Biglang i-bless lahat ng may mga pangangailangan sa community natin. Who knows, 'di ba? Sinong mag-aakala? Lahat ay kaya niyang gawin. Lahat ay kaya niyang i-touch, 'di ba? Yung mga pangangailangan mo, sisiw lang 'yan sa Panginoon. Sisiw lang 'yan sa Lord. Hindi natin alam kasi kung sino yung mga hinihipo ng Diyos eh. Ako napatunayan ko na rin yan eh. Sa mga oras na may pangangailangan ako, nagpapadala siya ng mga anghel. Nagpapadala siya ng mga tao para maging daluyan ng pagpapala. Proven and tested. Proven. Amen. So si Abram po refused, tinanggihan niya yung inoffer sa kanya ng King of Sodom na riches and wealth. Tinanggihan niya yon because he valued God's glory more than material gain. He valued God's glory more than material gain. Integrity guarded his testimony. Integrity guarded his testimony. Makinig po kayo sa akin lahat. Not all opportunities are God-ordained. Hindi lahat ng oportunidad ay tinatanggap ng basta-basta. Because sometimes, hindi sila galing sa Lord. And integrity sometimes requires saying no. Sometimes, it's okay to say no. Kung ang kapalit ay integridad mo, tanggihan mo. God's reward is always greater than the world's offer. Ako hindi ko pinagsisisihan yun. Hindi ko pinagsisisihan na pinili ko to. Pinili ko to. Hindi ko pinagsisisihan na yes, may mga tinalikuran ka, nag-say no ka sa iba. God's reward is always greater. Always greater. What you refuse reveals who you truly trust. Ganda nito. What you refuse reveals who you truly trust. Paki-note po. What you refuse reveals who you truly trust. I love that. Last, sa point number 3. Kung ano daw yung mga tinanggihan mo, tinalikuran mo, ay magpapakita kung kanino ka nagtitiwala talaga. Kasi sa Diyos tayo nagtitiwala eh. We truly trust in the Lord. Sa Diyos tayo nakaasa. Kaya sa lahat ng mga bagay tinalikuran, tinanggihan natin, congratulations. Palakpakan mo yung sarili mo. Yan, palakpakan mo yung sarili mo. Congratulations! Kasi pinagkatiwalaan mo si Lord eh. Congratulations! Kasi kahit mahirap at masakit yung ginawa mong pagdedesisyon, nakayanan mo. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Pinagkatiwalaan mo kasi ang Panginoon. Kaya nagawa mo.
Amen. Let us trust God with all our hearts. Ano mang mangyari sa mundong to, sa buhay na ito, ano man ang mga kaguluhan, gaano man kaingay ang mundo, magtiwala pa rin. Magpatuloy pa rin. Amen. Ang Genesis chapter 14 po, conclusion na. Faith, tatlong bagay na tinuro sa atin ng Genesis chapter 14. Faith rescues the broken. Worship humbles the victorious. And integrity protects the cold. Number 1. Ulit. Faith rescues the broken. Faith rescues the broken. Pangalawa, worship humbles the victorious. Worship humbles the victorious. And third, integrity protects the cold. Integrity protects the cold. Mga tinawag. Amen. So si Abram po, naipanalo niya ang laban. Naipanalo niya yung laban kay King Kedorlaomer. Tama ba? King siya. Basta yun yung king. Hirap banggitin eh. Kedorlaomer. Naipanalo niya yung laban na yun. But you know what? His greatest victory is not about that. Hindi yung pagkapanalo niya dun sa bakbakan. Kasama yung 318 trained men. Hindi po yun eh. Alam niyo kung ano ang pinaka-greatest pa. The greatest victory ni Abram was honoring God after the success. He honored God after that victory. Amen. Kaya ang katotohanan po, and this will be the final words for our devotion today. Pakitype po. The greatest victory is not what you gain. The greatest victory is not what you gain, but what you refuse for God's glory. The greatest victory is not what you gain, but what you refuse for God's glory. Marami po tayong binitawan. Marami tayong iniwan. Marami tayong hindi tinanggap dahil mas higit sa atin ang kagustuhan na mabigyan ng karangalan ng Diyos. Mas pinili natin yung tama, mas pinili natin yung hindi maaapektuhan ng ating integridad dahil pinapangalagaan natin ang ating pangalan for the glory of God. For the glory of God. The greatest victory, hindi yung nanalo ka eh. The greatest victory, hindi yung naging matagumpay ka. Ang tunay po na katagumpayan, yung naialay mo sa Diyos ang pinakamataas na karangalan. So in that season of your life, bigyan mo ng mataas na karangalan ng Diyos. Bigyan mo ng mataas na karangalan. In your campus, in your workplace, in your family, in all that you do, give glory to God. All for the glory of God. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon, and that ends our devotion. Genesis chapter 14. Purihin ang atin pong Panginoon. May natutunan po ba kayo mga students? Praise God. Sana nagiging malinaw at maliwanag sa atin ang salita ng Diyos.
Hindi naman po ako ganun talaga kagalingan at hindi ako sobrang maraming alam. Pero salamat sa Lord kasi sinasamahan niya tayo. Salamat. Sana ay nauunawaan niyo po yung mga pinag-aaralan po natin. I know to myself, I have a lot to learn. Marami pa rin. Marami pa rin. Ako ay nagpapasakop lamang sa Diyos at gusto ko pa rin matuto. Yeah, salamat. Amen. The Holy Spirit is with us and He is the one guiding us. He is the one teaching us, the Holy Spirit. Amen. Let us praise God. Praise God! Ang katalinuhan, ang karunungan sa Diyos nagmumula, ang pangunawa sa Diyos nagmumula. Purihin po ang atin pong Panginoon. Purihin ng Diyos. Palakpakan ulit natin si Lord. The best clap offering of praise to Jesus. Amen. Amen. All glory to God. All glory to God. Salamat din po sa buhay nyo na patuloy na sumusuporta. Okay lang po ba mga kapatid sa lahat ng mga hindi pa po nakasubscribe sa atin pong Red app o sa atin pong YT channel? Pwede bang punta kayo ngayon saglit? Harold Nicolas Cruz. Yan. Harold Nicolas Cruz. Punta kayo sa YT, sa FB, sa IG. Mag-message kayo sa akin kung gusto nyo mag-join ng community or ng group chat. Tapos follow nyo ako, IG, FB, YT, Harold Nicolas Cruz. Subscribe, paabutin po natin ng 1,000. Malaking tulong po. Ako po hindi ako magiging hipokrito sa inyo. Malaking tulong po ito sa atin dahil kapag umabot tayo ng 1,000 subscribers and 4,000 valid public watch hours po sa YT or sa Red app, makakapag-monetize na po tayo. At malaking tulong din po ito. Sa akin personal, malaking tulong sa akin personal. Because right now, I am doing this live stream full-time. I am here in TikTok. Ito na lang yung nagiging bread and butter ko for now. And me, being Barangay Kagawad, meron kaming allowance na tatanggap po doon. So yun lang. The rest, I am by faith. Nabubuhay ako by faith. Kaya malaking tulong po ang pagsuporta nyo sa akin sa YT, sa IG at sa FB. I really need your support mga kapatid. Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan. So sana umabot po ng 1,000 ang mga subscribers po natin. Salamat. Lahat ng mga accounts nyo, kung marami kayong mga accounts, go. Subscribe, nood po tayo ng mga past or mga previous devotions po natin. And yeah, gifts are highly appreciated. Maraming salamat po. If you are blessed, maraming salamat po sa mga nagsasend ng mga gifts dito sa TikTok. At sa mga nagme-message po sa akin, truly that God is our provider po. And thank you for being God's instrument po, for being God's channel of blessing. So tuloy na tuloy pa rin po ang ating pong Box of Blessing Operation. Kung meron kayong tanong sa Box of Blessing Operation, this coming January po, nakikipag-coordinate na po ako sa mga kaibigan ko sa munisipyo para magkaroon po tayo ng access. Dalawa lang po yung pagpipilian. It's either Aita community sa Pampanga or Dumagat community, Dumagat sa DRT, Bulacan. So yun po yung dalawang pinag-iisipan po natin kung saan tayo magbibigay. Thank you so much po, Joshua. Maraming salamat. Doon tayo magbibigay ng Box of Blessing Operation. So praise God, abangan nyo po yan ngayong January. So salamat sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong para maging matagumpay ang gawain pong ito. Kuya Dan, sama ka. Kung kayo ay malapit lang, sama kayo. Yeah, intercessors training tomorrow po. Tomorrow. Wow! Praise God! Tiga Kappa Starlock. Maraming Aita community doon, Ate Girlie, no? Baka may kilala po kayo, pwede tayo doon. It's either Dumagat sa DRT or Aita community sa Pampanga or sa Tarlac. Magkalapit lang naman yan. So, pwede kayong sumama sa atin. Okay? So, yun lang po, announcements, intercessors training tomorrow, mission partners, lahat ng mga mission partners natin, mga generous mission partners, pwede kayong mag-join as mission partner, mag-message kayo kung interested kayo. Meron tayong meeting ulit this coming Thursday po. Okay, so yun, maraming salamat po for joining. Okay, Ate Girlie, sana po makasama po kayo sa GC po namin, sa community, Ate Girlie. Mag-message lang po kayo sa akin. Yan, so far, ilan na ang subscribers natin sa YT? Meron na po tayong 753. Mga kapatid, 247 na lang.
247 na lang. Maraming salamat po. Mag-end muna po tayo with the prayer. Closing prayer muna po tayo. Then kita-kits ulit tayo mamayang gabi, 7 p.m. Okay? 7 p.m. Manila time. Don't forget kung mamimiss nyo po dahil i-upload ko po ito sa atin pong YT channel. Yan. Praise God. Di din po watch lahat ng videos. Yes po, maganda po. Panoorin nyo po para makapag-monetize po tayo sa YT. Okay, so praise God. Maraming salamat. Yan, salamat Riri. Salamat. I appreciate all of you. Pray muna po tayo before we end. Lunch na po tayo after. Praise God. Hallelujah. We thank you, loving Father. We glorify you. Maraming salamat po sa katagumpayan ng devotion po namin ngayong araw. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagtuturo mo sa amin. Punong-puno. We cannot contain our hearts. How blessed we are, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo po sa amin. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Lord, may you provide all the needs of these people. Panginoon, lahat ng mga nakakasama ko po, may you bless us abundantly, prosperously, Lord, in Jesus' name. Dalangin ko po sa lahat ng mga salita na amin po napakinggan, maging totoo po ito sa amin. Mai-apply namin, Panginoon. Lahat po ng victory, Panginoon, lahat ng pagkilala, ibabalik namin lahat sa iyo. Lord, allow us, Lord, na mapagtagumpayan po namin ang test ng amin pong mga puso, na sa lahat ng katagumpayan, sa iyo ang lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Yung faith namin, Panginoon, ang mag-move sa amin to rescue other people. Kung may hindi pa po nakakakilala sa aming pamilya, give us that faith, that courage, Lord God, to share the gospel to our family, to our friends, to our loved ones, Lord, in Jesus' name. Huwag mo pong hayaan na magkaroon kami ng pride. I rebuke the spirit of pride sa bawat isa. But Lord, hayaan mo na yung pag-worship namin sa iyo ay maging angkla, Panginoon, upang kami ay manatiling nagpapakumbaba sa iyong harapan. And Lord, give us the ability, Lord, to produce wealth. At lahat ng mga material, possession na matatanggap namin, hindi pa rin po namin ipagpapalit, Panginoon, ang integrity. Mas pipiliin pa rin po namin ang reward na mula sa iyo, Panginoon. More than the wealth na i-offer sa amin ng mundong ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos, truly, that the greatest victory is not about what we gain, but what we refuse for your glory. Maitaas, maparangalan ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Maingat naming binibigay sa iyo. Balutan mo kaming lahat ng banal mong dugo. Ingatan mo kami at pagpalain sa araw na ito. Salamat, nakita namin ng live stream na ito. We are so blessed to be part of this community. To you all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody will say and agree, Amen. Amen and Amen.